Dito sa video ito, tatalakayin natin yung pag-home visit ng Digido doon sa isang lumapit sa akin, humingi ng tulong doon sa comment section dahil magsasagawa raw ng rate of execution itong online lending apps na ito na si Digido sa halagang naiwan niyang balanse na sinasabi na nasa law firm na raw ayon doon sa sinabi niya. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po sa ating channel na mag-like po kayo sa akin at share yung mga videos ko para sa awareness at magkaroon kayo ng mga knowledge about this certain situations na ginagawa ng mga online lending apps at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun nga, basahin natin yung comment nung humingi ng tulong sa atin. Ito sabi niya, takpan lang natin yung pangalan niya. May loan po ako sa Digido. Medyo matagal na po, pero sa hirap po talaga and sa taas ng interest niya, hindi ko na nabayaran. Ngayon, nasa law firm na and sinisingil na ako from 5K na loan ko, naging 25K. Nagpunta sila dito sa bahay and nagbigay ng letter na sa letter na kukuhanin nila ang mga gamit namin na may halaga na may bayad kapalit na 25K na pwedeng maibayad. Medyo putol kasi na halaga na pwedeng maibayad kapalit ng 25K. Pa-help po kasi sobrang natatakot ako. Binigyan nila ako na hanggang Friday po. And stress na po talaga ako. Pa-help po. Okay, di siya nag-reply doon sa comment ko. Sabi doon sa kanya, mag-message siya sa akin, sa aking messenger doon sa Facebook page ko para mabigyan ko siya ng advice. Pero dito, sasagutin natin by the legalities, okay? Yung tamang paraan kung ano yung dapat nyong gawin kung sakasakaling maranasan nyo yung mga ganito klase ng mga home visitation ng Digido. At tandaan nyo, si Digido, revoke. Hindi ako sure kung kailan siya nagkaroon ng utang kasi sabi lang naman niya is matagal na raw siyang may utang. Hindi ako sure kung kailan siya nagkaroon ng utang, no? Kung by that time ba na nagkaroon siya ng utang is yung time na nasa revocation status itong sa Digido. Pakita ko lang sa inyo, ayan ha. Digido Finance Corporation, revoke. Then, tignan natin sa balita kung saan at kung kailan na revoke itong si Digido. Ito, pakita ko sa inyo sa Inquirer.net. SEC cancels Digido's group's license in an order dated May 9. Ibig sabihin, May 9 po sila nabigyan ng revocation order. Na-revoke yung kanilang license. Kaya kung pumasok dyan, yung inyong problema na sa panahon na yan na May 9 at nagkaroon kayo ng utang after ng May 9, illegal na po yung operation. Kasi sabi naman ng SEC, according to SEC, Digido has allegedly, these revocations essentially mean that Digido, which was incorporated in March 2020, nagsimula at ngayon ay hindi na sila pwedeng magtuloy ng operations. Ayan naman po sa balita, di ba? Yun ang binabanggit ng SEC. Bawal silang mag-operate after ng May 9. Pero umaapila kasi itong si Digido. At nag-ooperate pa rin. Sabi nga iba, nakikita ko pa rin naman siya wala siya sa Play Store, wala siya sa list ng SEC recorded online lending platform, pero pwede mo siyang i-download sa ibang mga app market o app stores. Like the Vivo App Store, itong sa Palm Store ng itel, at saka sa App Store ng iPhone, okay? Sa iOS. Excuse me. Hindi, ito po yung advice ko sa inyo. Pero kung before that kayo nagkaroon ng utang, yung before ng May 9, mayroon silang karapatang maningil. But unfortunately, yung ginawa nila sa inyo na pumunta at mayroon silang letter na galing daw sa law firm na sinasabi na kukuhanan kayo ng gamit na ayon sa halaga na utang ninyo. From 5K na naging 25K. Tandaan nyo, mababa yan Below 10K, ang ceiling of interest lamang po na dapat sundin ng mga online lending apps ay nandun naman sa SEC na sinasabi na 15% per month. At kung lalagpas man sa 4 na buwan na yon, halos 5% per month lang po. At ang pwede mo lang ibayad doon, kung sakasakali halagpas ka ron, is doble lang po ng utang. Kunwari, 5K. Kahit na magpas po yan ng 4 months, 10K lang po pwede nilang singilin. Ganun po yun. Ngayon, yung sinasabi nila na may papel sila na galing sa law firm na kukuha sa inyo ng gamit ng ayon sa halagang 25K at kukunin nila sa inyo yon, I have advice sa inyo,
Kung alam kong taga Metro Manila kayo, NCR. Kasi sa NCR lang madalas pupunta to sa Digido. Ang advice ko sa inyo, hawak nyo naman yata yung papel na yan, pwede ko kayong samahan pumunta sa PAOK. Doon natin ilapit. Mas makakatulong po yun. Kasi ang PAOK ay may one-stop shop na po. Naandun na po ang SEC, ang PNP, ang NBI, ang National Privacy Commission, naandun na po lahat para mabigyan kayo ng mas maliwanag na kasagutan. Kasi kung ako lang, medyo hindi man tayo abogado, kinukuha lang din natin yung mga advices ng mga abogado na nakakausap natin sa mga ahensya ng gobyerno like the PNP. Noong una namin punta, nagtatanong kami sa mga abogado kung ano yung dapat gawin, kung sakasakali mahaharap kami sa ganyang klase ng senaryo na kung magsasampa sila sa kaso sa atin, sa small claims, mas maganda. Pero ito sa ginawa ni Digido, advice ko lang, rebook po sila ha. Ulitin ko, rebook po sila. Hindi ko ito paninirang puri. Galing po ito mismo sa SEC. Okay? Galing po yan sa SEC. Wala, hindi galing sa akin yan. Hindi ang kwentong barbero. Ulitin ko, dahil rebook po sila, hindi po sila pwede mag-operate. At kung kayo nagkaroon ng utang, after the May 9, illegal operations po yung ginagawa nila. At ngayon, paghahakot sila ng gamit sa inyo, yung tinatawag na writ of execution, gayong mali yung pamamaraan na yan. Dapat, pag nagkaroon na writ of execution, nagkaroon na kayo ng usapan sa small claims. Dapat bigyan muna kayo ng usapin sa korte. At hindi yung sila yung may dala ng writ of execution. Kasi yung judge po magbibigay dyan ng hatol. No? Hindi po sila yung pupunta lang, sila lang, makikipag-usap sa court o sa judge, at sila yung hihingi ng writ of execution. Kailangan dalawa po kayo dyan. Yun ang pagkakaintindi ko po dyan, ha? Kasi pagka wala pong maibabayad ng kliyente o yung borrower doon sa kanyang utang at wala siyang trabaho at meron siyang mga ari-arian na pwedeng kunin sa kanya, na pwedeng ipalit doon sa ganung halaga, yun ang pwede. Tanging, yung judge lang po magdedesisyon doon kung gano'n ang gagawin para magkaroon ng kabayaran. Pero yung ginawa nila dyan sa inyo na pumunta lang sa bahay at binigyan pa kayo ng ultimatum na hanggang Friday lang nito ngayon, I doubt na tama yung proseso na yan. Kasi para sa akin, ako nakaranas na ako ng mga home visitations eh. Excuse me po. No, may mga home visitations na nakikipag-legal settlement naman ako na mais at di na kailangang idaan sa korte. Pero kung pupunta dyan, pipilitin po nilang kumuha ng gamit sa inyo, bawal po yon. Kahit sabihin mo may dala sila, eh hindi naman kayo kinausap mismo sa korte kung saan korte sila nagsampa. Kasi dalawa kayo kakausapin ng judge dyan kung magkakasundo kayo o hindi. Ngayon, kung walang ganun, hindi tama yung proseso na pwede kayong humingi ng tulong dyan sa inyong barangay na ganyan na ginagawa nila. Kasi nga, mali yun. So, ulitin ko, mali yung ganyang klaseng proseso. Kailangan pag inakyat sa korte, dalawa kayo nag-usap mismo ron at hindi pwede ibibigay lang niya doon sa isang magiging bias. Di ba? Kasi kung kinausap na yung lender o yung lending company, yung nagre-represent sa kanya, tapos hindi naman nakausap yung kliyente, tapos hindi naman din sa tamang proseso na pagbibigay ng demand letter. Kasi kung kaakyat sila dyan, tapos makita yung ganong klase, na 5,000 lang yung utang at tumabo ng 25K, medyo issue na sa akin yun dahil nga red flag yan. Alalahanin sana nila na kahit may kasunduan kayo, kung nilabag naman yung ceiling of interest rate, tandaan nyo, mali pa rin yun. Kaya mangyayari dyan, maaari ibalik pa nga nila yung sobrang maibabayad ninyo. Okay? Yun ang po inaanuhan ko dyan, naintindihan ko dyan. Kasi mostly sa mga nabasa ko, binalik yung mga sobrang ibinayad kapag lumalagpas doon sa mga 6% per annum na nasa sa civil code ng Pilipinas. So yung problema nyo yan, pwede kayo lumapit sa akin, message nyo lang po ako. Kung gusto nyo magpasama sa PAOK, kasamahan ko po kayo. I'm willing po to help you na ko kayo. Samahan ko kayo mag-file ng complaint about that kind of scenario sa inyo. So sana nakatulong ang video ito. Muli maglalambing po muna ako sa inyo. Napakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa uulitin.